Good evening po sa lahat. Good evening, everyone. Today, exact date is February 5, 2024. Um, Ako po si Cheryl Celia, 42 years old po ako. And I'm struggling my life since 2015 when I was 34 years old. Meron po akong multiple diseases. Diagnosed different diseases na rare case po ako. 2015 started diagnosed, um, may cavernous hemangioma po ako, located at the right upper lobe of my brain. Cavernous hemangioma, then sa isang test lang po, lumabas po yung tatlong sakit ko na acute sinusitis and meron po akong parotid tumor na sa whole right face ko po yung tumor. Nasa loob ho siya ng panga kasi maraming uri po ang parotid tumor. May sa labas at may sa loob. And I'm lucky to have nasa loob siya. Sa loob siya inilagay. And after 2016, after 2015, 2016, nagka-mild stroke po ako because of my diseases dahil po sa dami ho ng sakit ko na which is lahat nasa upper part of my body sa brain connected po. And for how many months, hindi pa siya na exactly ng 2 years na stroke na po ako. Then continue, in and out sa hospital, maintain of different pain relievers. Then starting na po nagsi-seizures na po ako, nagkakaroon ako ng episode of seizures kasi kumbaga yun yung kapatid nung sakit na meron ako sa brain. And then nung 2019, lumabas po na nagka-fatty liver ako, first fatty liver ang diagnose sa akin kasi may stomach pain na po ako nararamdaman. So, admitted for 1 week, diagnosed fatty liver. Then after 1 week, ulit sumakit yung tiyan ko and for second opinion sa doktor, lumabas po sa test po, lahat-lahat is namaga yung spleen ko po. So, yung spleen po natin is, yun po siya yung sumasala po sa dugo natin na before niya po mapuproduce yung mga malilinis na dugo sa ibang parts ng body natin is dumadaan sa kanya. So, which is siya ang namaga. And after the operation, doon hindi po ina-expect ng doktor ko na aabot kami sa mahabang operation at mahabang hiwa ng tiyan ko because hindi niya inakala na gano'n kalaki yung inabot ng spleen ko. Imagine of 1.5 na bottle ng Coke, ang exact na describe ng doktor ko sa amin is 1.5 liters ang kalaki ng spleen ko na which is ganito lang po dapat ang spleen natin. So, gano'n ang hinaba niya. Then pag-test po sa akin is dinala pa po sa Manila po ang aking test sa St. Luke's Hospital. Lumabas po ang positive ng JAK2 ko for polycythemia vera. Polycythemia vera po is bone marrow disease. Nag-produce po ang aking bone marrow ng sobra-sobrang red blood cell na yun ang nakasira sa aking spleen na hindi na siya nasala ng maayos ng spleen kasi ang dami-dami na pong red blood na dumating po. So, hindi na po nakayanan ng maliit na parte ng katawan natin kaya ganun po. So, yung blood ko na toxic na po na naging polycythemia vera ako is a blood cancer. Is a rare case po, ang sabi ng doktor. Grabe. Hindi siya gano'n ka-simpleng case. Tapos associated pa siya sa mga different diseases ko. Lumabas pa siya kasi meron na akong mga sakit na malala. Mas may dumating pa na worse. And nag-maintain po ako ng oncomedicine. Kasi nga ho, papasok na po ako sa cancer. Nasa cancer level na po ako. So, para po lang siya ma-prevent, para mas hindi na po siya lumala pa, nag-umpisa na kami ng medication ng gano'n. Then after po nun, because of my polycythemia vera is associate niya yung bleeding eh.
Kasi sobra-sobrang dugo na ho ang lumalabas sa akin kahit konting sugat hindi po puwede, advice ng doktor ko. Everytime laboratory po kami, advice niya sa mga kumukuha ng dugo sa akin, sabihin is malaking dose ang gagamitin 'pag tinakpan yung sugat ko kasi kahit needle lang yung natusok, kasi ang labas nung dugo is malakas. So, which is true kasi yun ang result ng polycythemia vera. Then nagkaroon ako ng abnormalities sa menstruation ko, yung regla ko for years is 3 to 4 times na lang ako. So, 'di ba abnormal talaga siya. Then last year po na-monitor ko talaga siya, February ang last nag-start ang menstruation ko. Then next follow-up niya is April. So, bleeding 'yun. Every menstruation ko is ano, 8 days, almost mag 10 days, bleeding 'yan siya. Then, sa isang buwan mayroon pang times na twice ang menstruation ko, na abnormal as in abnormal talaga siya, hindi siya normal. Okay. Then kung April, next niya is November. So, ang haba po ng lockdown niya November po. Then after after nun, nung pagka 2021, inoperahan po ako sa aking gallbladder. Wala akong gallstone yung aking gallbladder, kundi ho nadurog lang siya, sumabog, pumutok kumbaga yung gallbladder ko kasi po sa sobrang medicine na po na ko, ang dami po akong maintenance. Lahat yun po dumadaan sa aking liver na which is yung aking apdo is connected lang din po sa liver natin. Then sinisira ko siya ng aking onco-medicine. Umabot po kami sa time yung hema doctor ko po at saka yung gastro ko nag-usap na kung puwede si hema ipa-stop sa kanya yung onco-medicine ko kasi nga po dahil sa abdo ko i-observe nila. So, nawala nga po for 15 days yung pain sa abdo ko. Pero nung bumalik na ako sa doktor ko for another lab na ako, follow-up check-up, bad news ang aking blood chem, tumaas yung risk sa aking cancer. So, double dose. Instead of twice a day lang yung aking onco-medicine, pinahirapan pa ako. Ginawang 3 times a day siya. Kasi kailangan naming habulin. Hanggang sa nag-advise pa na kunan ako ng dugo kasi too much na ang blood ko. Kasi nga po, hindi ako nakainom ng 15 days. So, naging useless lang din yung pahinga ko. 3 days lang after ko uminom ulit ng Oncomed ko, bumalik naman yung pain na hindi ko naman din talaga sinunod yung doktor ko for 3 times a day. Twice lang ang ininom ko pa rin. Kasi nga sabi ko nagsa-suffer na ako sa twice a day. Ano pa kaya yung 3 times a day? So 3 days pa lang sumakit, then check up, lumabas lahat na maga na naman yung si abdo. So decided ng doctor ng surgeon na for operation again. So, kahit hindi pa naoperahan, in and out sa hospital kasi affected na si brain ko. Another hundred thousands of money na naman ang nagasto namin para lang pabalik-balik sa hospital para lang po na ma-minimize yung headache ko. Kasi Ilang doctors yung ano sa'yo? nag-a-handle sa akin po 8 doctors kasi lahat ng organs doktor na. Puro specialist. Opo, specialist. Specialista sa lungs, specialista sa heart, sa lahat. Sa organs ng body natin. Sa brain ko is dalawa, neurosurgeon, gano'n pa sila. May hema, may gastro, gano'n po yung mga doctors na meron. So, nung kinuha yung abdo ko, sa splenectomy ko, pag-opera ng aking spleen is 5 hours lang ang inabot namin. Na ang akala ng doktor ko is worse na yun na nangyari sa akin kasi 5 hours. Mas worse pa pala yun si abdo. Kasi 6 hours ang inabot niya. Ang estimated time niya is 1 to 1.5 hour lang operation niya kasi may clinic pa ang doktor, ang surgeon ko. So, umabot kami from 9 AM to 3 in the afternoon. So, hindi niya inakala na gano'n kasi hindi din siya nag-advise for yung latest na opera. Ang sa kanya talaga is hiwa kasi kailangan niya talagang makita. So, pag-open niya doon is wala na si abdo, hindi niya na nakikita kasi po sumabog na. So, nung hiwa pa siya, binuksan as in binulikat talaga nila yung hiwa niya, nandun siya sa pinakailalim ng aking liver. So, kailangan pa niyang hugutin yun, na walang matirang toxic doon kasi po kaya wala din pala na sumasakit na yung ulo ko kasi po yung toxic dun sa loob ng abdo ko is
halos umabot na sa brain. Na which is muntik ko na ikadisgrasya para talaga din yun. So, buti na lang na-rush nila, nalinis nila ako, lahat-lahat yun. So, doon nagreklamo yung doktor ko na sabi niya mas worse pa palang case na abdo mo kaysa sa spleen. So, thankful ako kay God kasi na-survive ko din yun ulit. Then, nung ano na po, nung pina-introduce na po sa akin yung ano, yung gamot na sa awa ng Diyos, last year lang po, nakilala ko si Viva Secret, which is ayoko sanang subukan kasi sumuko na ako talaga, honestly. Kasi marami na rin akong sinubukan, ayaw ko na, takot na ako sa mga hindi process sa ano pa pwedeng maramdaman ko. And konting ano lang, yung vertigo ko, laging sumpong ang vertigo ko. Nahihilo lang ako. Okay ako ngayon, pero traidor ang tawag sa sakit ko. Okay ako ngayon, tumatawa, pero mamaya, wala na. Hanap na ako ng makapaan ko sa asawa ko, tawag na ako, higa na ako. Hindi na ako makausap. Lantang gulay na naman ako. Pero nung sinubukan ko po si Diva Secret, ano lang po, eto po, 2 sachet lang po. 2 sachet pa lang po ang ininom ko. Nagkaroon na po ako ng positive reaction. Wow. Tinitake ko siya every morning pagkagising ko before breakfast. Nagkaroon ako ng spotting 6 PM ng gabi, which is a sign for menstruation. So sabi ko, wow, baka magregla na ako sa wakas. Sabi ko, yung takot ko na baka may bato. Which actually din po, nagpa-check din po ako sa aking matres. Kasi yung fear ko na baka may bukol magkaroon na ng bukol. Kasi wala na akong regla eh. So, ang nakita namin sa aking ultrasound, yung aking egg cell po, yung itlog na lang po na meron ang babae is hindi ko nakalimutan ko lang siya, 3 or 4 na lang sila ang nabubuhay, Exact. ang Excel. Kasi po, unti-unti na pong pinapatay ng mga gamot, synthetic medicines ko kasi hindi ko kasi gano'n kasimple yung gamot ko at saka sabihin ko lang talaga yung pharmacy, sa Mercury lang po nabibili ito. Wala na po sa ibang pharmacy. Sa Mercury lang po sila nabibili. Sinasabi lang na sa akin ng Mercury, ako ang nakakaubos ng gamot nila. Sabi nila. Sabi ko nga, sa isang poste ng Mercury, isang poste ng Davao Doc, ako na ang nagmamay-ari. Kasi millions na ang nagasto namin para Grabe. sa sakit ko. Sa totoo lang po, ganun. So, an advice ng doktor ko, binigyan niya ako ng reseta. It's my decision. Kung regla ako, pwede may gamot. Pero may consequence. Magbi-bleeding ka talaga. Imagine mo ilang months ka walang regla, pero 'pag tinake mo ito, magbi-bleed ka. Prepare for yourself. So, I decided kami ng asawa ko, ang asawa ko takot, ayaw ko, "Wag na, bahala ka na lang na hindi ka na lang magregla kaysa mamroblema pa ako," sabi niya gano'n. Even ako, nag-decide ako na 'wag na lang. Sabi ko, lalabas na siya kung lalabas siya, sabi ko gano'n. Sabi ko, idasal ko na lang sa Diyos. Anyway, siya naman ang bigay ng lahat ng ito sa akin. I accept it as a gift. Honestly lang speaking, hindi na po ako nagpa-depress. Kasi po sinabihan na po ako ng mga doktor, I am a hopeless case. Miracle na lang ang panghahawakan ko. Ang mga doktor ko surrender. Doktor ko sa Manila na pina-check din ng mga doktor, case study na po ako. Nagpapaalam po sila sa akin na kini-case study nila ako kasi never sila nakakuha ng case ng kagaya ko. They asking the permission from me na, "Ma'am, iki-case study ka namin kasi may dumating na doktor na from Manila, wala kaming ipe-present na magandang case kundi yung case mo lang." So, para makatulong din ako para sa studies ng mga doktor, yes, binibigyan ko sila ng approval na pumapayag po ako para lang maibigay sa kanila yun. So, the good thing is nakilala ko talaga si Diva Secret. Nag-menstruation na po ako. Then December, continue taking this. December, akala nga, Kailan ka gumamit nag-start? nasa kalagitnaan ng November po. Okay. Okay, dun pa lang po ako nag-start na gumamit nito. Nung December, inatake na po ako ng brain ko. Okay. Sa brain ko, nag-start na rin po ang brain ko. So after si Matres, si brain na po ang nagparamdam sa akin while in church ako. So kahit sabi nga nila, baka napagod ako, no. Kasi ako alam ko sa sarili ko kung napagod ako, kung may ginawa akong labag sa health ko, wala naman.
Pero inisip ko while nangyayari yun, nung naka-recover ako, is a healing process. Trabaho na ni Diva Secret ang nangyayari sa katawan, sabi ko. Kasi I experience it na sa iba, pero hindi lang ako nakakaya sa kanila. So dito, nakaya ho ng sistema ng katawan ko. Seashore, sige patuloy lang si Seashore. Take ng medicine, nagpapadala lang ako sa ospital for ano lang, for support sa pain at saka sa seizure ko, anti-seizure. Then, after nun, this January, ang experience ko na naman po, yung sa acute sinusitis ko. Asymptomatic ho ang sinusitis ko. Laging chine-check ng doktor ko na, "Wala ka ba talagang nararamdaman?" Wala talaga akong nararamdaman. Pero nakikita sa MRI is acute sinusitis ka kasi grabe ang bara sa sinus mo. So wala. Pero nung mga past years, nung itong last year lang, mga late this last year, nararamdaman ko na, nagrereklamo na ako sa husband ko na, masakit na dito ko, nagla-lockjaw na ako. Nafi-feel ko minsan yung maga ng face ko sabay si sinus ko. So, surrender na rin ako. Sabi ko, eto na. Eto na sila. Sabay-sabay na sila lumalabas. Pero nung nag-take po ako ng Diva, maniwala ho kayo, si sinus ko nag-react. Tumulo ho. Excuse lang talaga din po. Yung sipon ko. As in, yelong-yelong sipon. Dumadaan po siya dito sa ilalim, sa bunganga ko. Naramdaman ko pa maga pa si parotid ko. Kasi masakit si parotid ko. As in masakit din ang ulo ko, sabay siyang lumabas sa akin kasi dinala ko sa hospital for seizure ko, for headache, again, tapos si sinus ko lumabas na, si parotid ko nagparamdam na, namaga na naman siya. The good thing is nilabas na ng sinus, yung bacteria nasa loob ko. Then after yun po, a week after po, etong si parotid ko, may exist hong lumalabas sa tenga ko. Malaki ho itong parotid tumor ko. Kasi sinabi na ho ng doktor sa akin, "Do what you want, eat what you want, go wherever you want to go, ma'am, kasi you're a hopeless case. Hindi na wala na kaming magagawa diyan." Inoffer niya si marijuana sa akin kung puwede lang gamitin ko, kung puwede lang sa Pilipinas ipagamit. Advice pa niya sa akin ipa-botox ako kasi time will come na mamaga si tumor. At least may space na yung face mo, ma'am. Kaya pa, hindi na masyadong mahalata na maga. Which is true nangyari, namaga yung face ko. As in namaga, sabay lips, lahat. Itong lips ko namaga, nagkasugat-sugat. As in nagkasugat-sugat yan. 3 times yan nangyari last year sa akin. Sa isip ko bagong sakit na naman ito. As in nag-bleeding po yan. Sabay maga pa ang face ko. Then ang good thing sa Diva Secret, nilabas niya yung hanggang ngayon nga ako, nilabas niya pa rin. Nilalabas niya everyday kahit tulog ako madaling araw. Lumalabas ho ang exes dito sa tenga ko po dumadaan. Yun ang maganda po na mai-share ko sa inyo na ginawa ng Diva sa akin. Gano'n yung sukat niya, yung tumor mo? 90? Bumaba? Ang liver ko po, yung liver ko is nung dinala ko sa hospital kasi 1 week ho ako nag-suffer, masakit na naman po si liver. Sabi ko, ito na naman, si Diva na naman ito ang may kasalanan, sabi ko. Sa isip ko, si Diva ito may trabaho. Kasi madaling araw, sabi ko sa husband ko, dalahin mo ako sa hospital. Kasi na-feel ko na parang may lumaki sa tiyan ko. Parang may lumaki. Sabi ko, itakbo mo ko ng hospital kasi masakit na. Tapos ako na mismo ang naghingi sa doktor na ipa-RT la ako, SGPT ako to check my liver. Ilang box nang naubos mo doon once magod sa liver? Ilang box? 3, Three mga bucks. 3 pa lang. So, 3 sachet or 3 box? 3 packs pa lang. 1 ano pa lang, 1 sachet everyday. Pero minsan ma-on off pa ako. So nung galing ako sa hospital, nung si liver ko, nakita nila is 47 na namaga nga. Sabi nila namaga. Pero hindi nila alam kung ano ba talaga yung reality na sukat ng maga talaga ng liver ko. So nung umuwi ako ng bahay, chineck ko yung lab ko, yung last nakuha at saka yung bago. From 90 plus to 47. So it means mas lumiit. Although maga pa rin is 47 pero lumiit siya dahil sa previous lab. Sa previous 90 Opo. plus. Naging 47 Nung siya. nakagamit ka dito 3 box, naging 47. Opo, naging 47 na siya, lumiit siya. Lumiit talaga siya.
Tas yun ang maganda din sa nangyari sa liver ko. So kaya continue ko siya tini-take. So mas more naging positive pa po ako na i-continue siya. Kasi nung una nag-doubt ako kay The Secret eh, kasi ayoko na. Pero this time sa dalawang sachet pa lang na may reaction siya, pinagpatuloy ko na. Kasi for how many years? 8 years kong dinarasal sa Diyos. 8 years. Yes, dumating na ako sa point na giving up kasi hindi ko na talaga kaya. Sino ba naman ang nakakaya sa pinagdaanan ko? Iba ang pain na nararamdaman dito sa kabilang head ko. Iba ang pain dito. Dito, numbness. Numbness, sobrang sakit ito. Sakit na sakit din dahil sa aking parutin. So, yan ang hindi mapaliwanag ng doktor sa akin. Nagkakaroon pa ako ng bleeding sa brain ko. Yan ang hindi nila mapaliwanag kasi nga ako, first time ako na case nila. May doktor pa nag-approach sa akin, si-share ko lang na pwede ko daw po ibenta ang case ko for a case study. Kasi wala pa po, kahit sa whole world, wala pa silang narinig na same case sa akin. Sa mundo? Yes, kasi pagka sa isang tao, 8 in 1, 10 in 1. kung ganun ang nangyari. Sobra pa ako sa 3-in-1 coffee kasi ang dami kong tinake. 10 in 1 na lang, 10 in 1. Pagka ganun. 10 in 1. Kasi hindi na, pero hindi ko yun sineryoso. Sabi ko hindi. Siguro ganun. Kasi kung balikan mo yun, iiyak lang ako sa nangyari sa akin. So, ito na lang si answered prayer ni Lord sa akin kasi lagi kong dinarasal kay Lord kasi nag-try ako ng ibang mga medicine. Ganun din, kahit herbal, kahit ano sila. Isang gamot sa isang organ, isang gamot sa isang organ, isang gamot sa isang organ. Which is nakalala sa sitwasyon ko, kay liver ko kasi ang dami kong tinitake. May synthetic pa. So, sabi ko, ito na yung answered prayer. Kasi ang hinihingi ko kay Lord is isa lang. Isa lang sana, Lord. Parang ako lang din tao na isa lang ako sa dami-dami kong dala. Dami kong excess baggage. Isa lang sana tapos cover na siya. Nung pinag-aralan ko ito, nung sinearch ko ang Diva, hinanap ko yung sakit ko dun, wala. Sabi ko, wala ka dito ang sakit ko. Sabi ko gano'n. Wala talaga, sabi ko. Pero sabi ko, anyway, alam niya na nagbigay sa akin na nag-refuse ako sa kanya, pero niligawan niya ang husband ko. Si husband ko ang nagbigay sa akin, why not to try? Anyway, nag-try ka ng iba. This time, bakit hindi? Anyway, isang sachet lang. So, sabi ko baka answered prayer kasi isang sachet, lahat na daw. So, tinake ko siya. Which is 2 sachet is positive na. So, sinuloy-tuloy ko. So, thank you, Basika. Salamat kayo sa company. Yes, thank you po sa nag-introduce sa akin. Thank you kay Lord first kasi binigyan niya ako ng opportunity. No? So, for how many years, sinanong ko talaga si Lord, Lord, why do I still existing in this world? I suffered too much, sabi ko. Humingi na ako ng tawad sa iyo, lumuhod na ako ng simbahan, sabi ko. Hiningi ko na ang lahat-lahat ng tawad ko. Binilin ko na ang family ko, lahat sila, binilinan ko na lahat. Gusto kong kunin mo na ako, gusto ko nang magpahinga, pagod na ako. Sabi kong gano'n. Then sabi ng iba sa akin kahit ng kapatid ko, "Day may purpose ka pa." Sabi ng mga friend ko, "May purpose pa si Lord." "Ano bang purpose niya?" Sabi ko, "Paghihirap pa, sakit pa ulit." Sabi ko ng gano'n. Tapos lagi kong sinasabi kay Lord, "Kunin mo na." Sabi ko, "So kunin mo na ako, ready na ako." Sabi ko ng gano'n. Ito pala yun, siya pala yung purpose. Para po pala na makatulong ako sa iba, 'no? Yes. Na ipakita ko sa inyo, sasabihin ko sa iyo, Lahat ng marami ho ang humihingi ng statement sa akin. Never po akong nagbibigay ng statement. Kasi before ako bibigay ng statement, susubukan ko muna kayo. Sumubok man ako ng iba pero never nila nakuha ang oo ko kasi walang nangyari. Pero si Diva Secret, no doubt akong nagbigay ng aking testimony. I am the living proof, the living testimony from God. Sent this to me kasi sinagot niya yung dasal. company. And thank you sa mga kasama ko na nagpakilala sa akin ito, sa company, sa scientist, na siya po ang nagtiyaga na gumawa nito. Siguro hindi ko alam kung ilang taon, ilang oras,
kang walang hulog para lang mag-success ang product na 'to. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, successful po kayo. Kasi po sa akin pa lang, positive na po kayo sa akin. Okay. Yo, ma'am, thank you. Maraming salamat po. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Ama natin sa taas kasi siya lang po ang nakakaalam sa lahat kahit gaano ka-effective yung products natin pero 'pag wala siya, wala rin tayong magawa. So, ibig sabihin ang una talaga si Ama natin sa taas at saka itong products at, pasalamat din ako kay our founder, Attorney Prospero. Thank you sir, snappy salute. Okay. Ma'am Wilma, maraming salamat. Our CEO, Habinder Singh, at saka Dato Pasyam Pastugi, our product formulator. Sir, talagang kumalat na po dito sa Pilipinas yung products natin. Hindi lang siya po ang nagtitestimony. Napakaraming tao na po ang nagtestimony po rito. Everyday may mga testimony po tayo. Pero ito po ay kakaibang testimony sa buong mundo. Sabi nga dito sa buong mundo. Siya lang ang may case na ganito. Kaya ito, salamat po sa lahat na nanood dito ng video na ito. Huwag na po kayong magduda sa Diba Company. At saka Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Kung sino mang makapanood nito ng video na ito, gamitin nyo na ito. Ito po yung tinatawag natin na pang solusyon ng mga problema natin sa kalusugan. Diba? Secret stem cell. Wala na po akong nakitang ibang produkto na katulad nito. Isang sachet, dalawang sachet, may testimony kaagad. So maraming salamat sa lahat po ng mga users at sa lahat na naniwala at yung hindi pa naniniwala na may mga pagduda pa, huwag na kayong magduda. Totoo na po ito. So maraming salamat at ito naman si Pastor. Pastor, salamat mo kasi grupo po ito na Pastor. Pastor Sam Baraba. Ito si Ma'am Lynette. Ma'am, ito po yung salarin dito eh. Siya po yung nakapag-share dito kay Ma'am Ching at saka si Ma'am Bing. Ay Ma'am Bing, ano muna. Ayan, sila po yung nakapag-share dito. Kaya Cotabato City, ano yung pizza? February 5. Ay, So, sana po itong video na ito, wag niyong munang ipagbigay. Okay, kung sino mga ibang company or ibang grupo na kumuha ng products namin at i-edit nyo at ilagay nyo testimonies kampanya nyo, hindi yan pwede kasi only, di ba, Secret International po itong testimony. Kasi minsan na yun ang nangyari sa iba, kinukuha yung mga testimony, nilagay nyo lang mga product nila. Kaya ito po, walang hyping, walang bayad po kasi kasama ko po sila pastor. So maraming salamat sa lahat. Diba Secret International, maraming salamat. Napakaraming tao ang natulungan at lalo na sa mga may mga karamdaman, mga senior citizen, ito po ang para sa inyo. Okay, shalom, mabuhay Pilipinas.